ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag walang nagmamahal sa atin, pakiramdam natin ay tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Pero hindi yon totoo dahil dapat mas unahin nating mahalin ang ating sarili upang hindi na tayo malinlang ng pagmamahal na mula sa maling tao. Ikaw kabarangay, anong handa mong gawin makawala lang sa isang maling pag-ibig? Dear Papa Dudut, lahat po tayo ay naghahangad makakilala ng mga tao na magmamahal sa atin sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hindi kasi natin yon natatagpuan sa sarili nating pamilya. Pero na-realize ko na meron din naman akong pagkukulang kaya tinuring nila akong black sheep at rebelde dahil ako mismo ang naglalayo ng loob ko sa mga taong mahal ko. Kaya nga napasulat ako ngayon sa inyong programang Barangay Love Stories upang humingi ng payo tungkol sa pinagdaraanan ko. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Francis, 31 years old at taga Matandang Balara sa Quezon City. Lagi na talaga akong nakikinig ng programa ninyo sa radyo kaya naisipan kong magpadala ng sarili kong kwento. Magsisimula ang lahat noong 2024 kung kailan lumayas ako sa bahay namin sa Marikina dahil pakiramdam ko ay wala na akong puwang sa pamilya namin. Hindi naman sa pagiging madrama pero may favoritism kasi ang tatay namin at yon ay ang ate ko. Bale 5 kaming magkakapatid pero namatay na ang bunso. Pinanganak kami sa Isabela bago lumuwas sa Maynila ang mga magulang namin para ipagamot ang pangatlo kong kapatid na may sakit sa puso. Naiwan ako sa lola ko sa probinsya hanggang sa tumungtong ako sa ika-12 taong gulang. Hindi na umuwi sa Isabela ang mga magulang ko at nakipagsapalaran na sila sa Maynila kasama ang mga kapatid ko. Kinuha na lang nila ako noong namatay ang nanay namin taong 2006. At dahil hindi ako lumaki kasama ang aking mga kapatid, pakiramdam ko ay naiiba ako sa kanila. At yun ang rason kaya hindi kami madalas magkasundo, Papa Dudut. Sa hindi kayo sama-samang lumaki? Rason na yon para hindi ka nila tratuhing kapatid? Kapatid naman trato nila sa akin, pero palagi pa rin kami nag-aaway. Akala ko normal lang yun kasi mga bata pa naman kami noon. Pero hanggang ngayon pala na tumanda na lang kami, hindi pa rin kami magkasundo. Grabe naman kasi yung ate mo kung umasta. Akala mo kung sinong reyna sa bahay niyo. Oo, tapos lagi rin siya kinakampihan ng tatay namin. Palibhasa, paborito siya. Yan yung mahirap yung may paborito ang mga magulang. Pero hindi ko naman masisisi si tatay kasi masipag naman si ate at madiskarte sa buhay. Ayoko lang yung palagi niya kaming kinukumpara sa isa't isa. Talaga? Ginagawa niya yun? Oo, madalas niyang sabihin bakit hindi ko raw tularan si ate na ganito ganyan para naman umasenso rin ako sa buhay. Hindi ko nga kayang ginagawa ni ate. Alangan naman pilitin ko sarili ko, hindi ba? Tama rin naman. Mahirap yung pinipilit mo sarili mo sa isang bagay na ayaw mo. Hindi lang sa ayaw pero hindi ko rin kasi kaya. Matalino kasi yung ate ko kaya siguro lumaki rin yung ulo. Wala namang tao na ipinanganak na bobo. Talaga? Oo. Baka naman sinasabi mo lang yan para mapagana ng loob ko ha? Ha? Hindi Tsaka bakit ko naman sasabihin yun? Baka kasi naawa ka sa akin. Sa bagay, sa bahay namin laging sinasabi ni tatay na mahina raw ulo ko. Ulpol at walang alam. Na kahit sa edad kong to parang hindi pa raw ako nagmamature.
Siyempre, kukumpara na naman niya ako kay ate o sa iba ko pang nakababatang kapatid. Ay, nakakasawa na. Una sa lahat, hindi ko sinabi yon kasi naaawa ko sa'yo. In fact, tingin ko nga sa'yo matalino eh. Kasi alam na alam mo yung ginagawa mo rito sa kainang pinagtatrabahuhan mo. Yung totoo, pag nakikita kita, hindi ko mapigilang humanga sa'yo. Ha? Humanga ka sa akin? Oo! Simple lang naman ang ginagawa ko. Maglinis ng maruming mesa, maglampaso ng sahig, kumuha ng order ng mga tao at mag-serve. Yun lang naman trabaho ko rito. Oo, pero napaka-dedicated mo. Palagi kang nakangiti at hindi ka naiinis kahit maraming customer. Palabati ka rin at palabiro kaya nahahawa mo ng good vibes yung mga tao. Ganun ba? Salamat kasi napansin mo yan. Oo naman, kaya nga lagi na ako ritong kumakain para makita ka. Salamat. Walang anuman. Kaya kung ako sa'yo, wag mong isipin na bobo ka, pulpol o kung ano pang masakit na salita na sinasabi sa'yo ng tatay at ate mo kasi hindi ka ganun. Sabi ko nga, walang tao na pinanganak na bobo. Kung totoo yan, bakit nahihirapan akong gawin ng isang bagay na nagagawa ng maayos ni ate? Siyempre, dun siya magaling pero ikaw, magaling ka rin naman sa ibang mga bagay. Parang hindi naman may pagmamalaki yung mga bagay kung saan ako magaling. Bakit? Magaling bang maglinis ng bahay ate mo katulad mo? Hindi, ako tagalinis sa amin Oh, kita mo na? Diyan pa lang lamang ka na sa kanya. Basta hindi lahat ng bagay alam ng ate mo. May alam ka na hindi niya alam kaya puntos na yon para sa'yo. Kuha ko na. Kaya sinabi mo na walang tao na pinapanganak na bobo kasi lahat tayo may sari-sariling kakayahan na wala sa iba. Correct ka dyan. Salamat kasi medyo gumaan yung pakiramdam ko. Walang kaso yun, no? Tsaka hindi naman kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo. Kasalanan din niya ng tatay niyo kasi may paborito siya sa mga anak niya. Mali yun. Dahil dapat pantay-pantay ang pagmamahal ng mga magulang natin sa atin. Kaya nga pero hayaan mo na. Kasi wala na naman ako sa poder nila. Kahit na malungkot mag-isa masarap din sa pakiramdam kasi hindi nakukurta isip ko. Hindi ko naririnig mga sermon ni tatay. Nakaka-relate ako dyan. Sabihin na lang natin na hindi ako paborito ng nanay ko. May paborito rin nanay mo? Oo, pero bunso naman namin. Special child kasi, pero sama naman ang ugali. Lagi kong nang sinasabihan na kulang-kulang siya Uy, sobra naman yun. Masyado kasing pabebe, nakakapikon. Kaya para iwas-warla kami ng nanay ko, ako na nag-adjust. Umalis ako sa amin. Siguro mga 26 years old ako noon. Ayun, masaya naman. Tulad mo, naging panatag ang kalooban ko ng husto. Papadudot, regular customer namin si Shirley. Kung i-describe ko siya ay masasabi kong may katabaan siya pero maganda naman at makinis ang balat. Sabi ng iba kong katrabaho ay matagal na raw siyang kumakain sa kainang pinapasukan ko pero lalong dumalas daw noong dumating ako. Ewan. Sa isip-isip ko baka gusto niya ako o ano. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may itsura naman kasi ako. Maala Miguel Tan Felix ang datingan ko. Kaya naman nakailang girlfriend na rin ako pero lahat ay walang nagtatagal. Siguro'y malas lang talaga ako sa pag-ibig pero hindi ko naman yon masyadong dinadamdam. Para sa akin, tuloy ang ikot ng mundo, may karelasyon man o wala. Nagpatuloy ang pagiging malapit namin ni Shirley sa isa't isa hanggang sa umamin siyang nagugustuhan na nga niya ako. Siyempre pakiramdam ko, ako na yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Kinilig ako pero hindi ko pinahalata, Papadudot. Kung tatanungin ninyo ako hindi rin naman mahirap magustuhan si Shirley kasi mabait siya. Maalalahanin at malumanay magsalita. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon at may 3 taong gulang na anak na sa ex-partner niya pero wala namang kaso yon. Aaminin ko na nung nakilala ko siya ay hindi lang ako nagkaroon ng kaibigan kundi nagkaroon din ako ng kakampi. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at naging kami, Papadudot. Tapos ewan ko ba kung ano ang sumapi sa akin kasi pinakilala ko siya sa tatay at mga kapatid ko 2 buwan matapos kong lumayas sa bahay namin. Bagay na sana ay hindi ko na lang pala ginawa dahil sa naging resulta, Papadudot.
Ito na yung order nating cheeseburger sa spaghetti. Salamat, mahal. Sakto, nagkikrave ako dyan. Dito ako sa tapat mo uupo para magkaharap tayo. Yan, grabe. Nakaupo na rin. Nangawit binti ko doon sa pila. Tagal umusad eh. Ewan ko ba kung bakit parang naging mabagal ang service nila rito. Kaya nga fast food tapos napakabagal naman. Kulang yata sila sa tao kaya ganun. Sana mag-improve na sila kasi 2024 na. Kung hindi sila magbabago, mapag-iiwanan sila. Alam mo kung anong nag-i-improve sa kanila? Ano? Yung presyo ng produkto nila. Ay, sinabi mo pa. Habang tumatagal, mas nagmamahal tapos kumakaunti naman yung serving. Nakakaewan. Buti pa, wag na natin problemahin yon. Kain na lang tayo. Gutom na ako eh. Mabuti pa nga. Kanina ko pag gustong kainin tong burger eh. Tara, kain na tayo. Sige lang. Grabe, amoy pa lang. Nakakasatisfy na. Oo nga. Nagustuhan ko rin tong spaghetti nila. Nung nakaraang araw kasi, ang tabang na hindi ko maintindihan. Talaga? Baka malas ka lang. Baka nga. Maiba tayo, mahal. Grabe tumingin na ate mo sa akin kanina nung sinama mo ko sa bahay niyo. Parang hinusgahan na niya ang buong pagkatao ko nung pinakilala mo kong jowa. Nakakaloka. Ah, yun ba? Pasensya ka na sa ate ko. Kilala kasi yun sa amin na laging matalim kung tumingin. Pero napansin ko nga na grabe siya makatingin nung sinabi ko may anak ka na. Alam ko iniisip nun. Napakawala akong babae. Na malandi ako kasi... Huwag mong sabihin yan dahil hindi totoo yan. Hindi ka pa kawalang babae o malandi. Hindi mo naman kasalanan na hindi kayo naging maayos tong tatay ng anak mo eh. Saka mabuti nga hindi mo pinabayaan yung anak mo. Kumpara naman sa iba dyan na iniiwan na lang sa mga magulang at pinapaalaga yung anak nila para makapagbuhay dalaga sila. Hindi ko gagawin sa anak ko yun. Bukod sa hindi rin naman kami magkasundo ng nanay ko. Sa bagay. Pero yun nga, napatunayan ko na mukhang hindi rin kami magkakasundo ng ate mo. Kaya nga, mali rin yata yung desisyon ko na isama ka sa bahay para ipakilala sa kanila. Kasi nahusgahan ka patuloy ng wala sa oras. Masyado lang talagang judgmental ang ate mo. Di ba sabi mo may ugali talaga yun? Oo, kaya nga hindi kami magkasundo eh. Masyado kasing mataas tingin nun sa sarili niya. Nakakalungkot lang kasi gusto lang naman kita mapakilala sa kanila. Gets ko naman pero siguro ayos na yung isang beses na dinala mo ko sa inyo. Ayoko kasi nung nakikipagplastikan ako sa tao kaya mas mabuti nang hindi na lang ulit kami magkita-kita. Saka dapat masanay na ako sa pamilya ko. Ako nga hinusgahan nila, ibang tao pa kaya. Sila na ang may problema, labas ka na dun. Alam mo, feeling ko inggit sila sa'yo. Lalo na yung ate mo. Talaga? Bakit naman? Kasi sabi mo nga hanggang ngayon, responsibilidad niya pa rin yung tatay niyo tsaka pamilya niyo. Eh ikaw, sa'yo lang ang sweldo mo tapos malaya ka pang nagagawa yung gusto mo. Akin nga lang yung sweldo ko pero lagi pa rin ako nasasaid. Lalo na pagbayar ng nirerentahan kong kwarto. Hindi na nga kagandahan, mahal pa ang upa. Wala na talagang mura sa mundo. Ikaw na lang yung mapapamura eh. What if tumira ka na lang kasama namin ng anak ko? Ha? Para magsama na tayo. Tapos makakatipid ka pa sa upa kasi share na tayo sa bahay. Sige na, pumayag ka na. Uso na rin naman yung nagli-live-in ngayon tsaka para lagi tayong magkasama. Siguro, sabik na sabik ka sa akin lagi no. Paano mo nalaman? Siyempre, ikaw unang umamin na gusto mo na ako tapos ngayon niyayaya mo na ako makipag-live-in sa'yo. Magpapabebe pa ba ako sa edad kong to? Tsaka, akala ko halata mo na na-crush kita eh. Kaya nga lagi akong kumakain doon sa pinagtatrabahuhan mong kainan para makita kita eh. Sa totoo lang, matagal ko naman ang napuna na kursunada mo ako. Ayoko lang pangunahan ka. Baka kasi isipin mo masyado akong filingero. Ewan ko sa'yo, pero sige na. Pumayag ka nang tumira sa inuupahan ko para lagi na tayong makapag-ano. Anong ano? Alam mo na yun. Papadudot, kinausap ako ng ate ko noon na hindi raw niya gusto si Shirley para sa akin. Noong tanungin ko kung bakit ay hindi naman siya nakaime kaya inisip ko na lamang na baka naiinggit lang siya sa akin dahil wala pa siyang jowa. Samantalang ako ay in a relationship na. Tama.
Ganon nga ang dahilan kaya hindi rin niya masyadong wini-welcome sa bahay namin ang girlfriend ko. Kaya hindi niyo ako masisisi kung sumama ang loob ko sa kanya. Maayos naman ang trato ng iba kong mga kapatid kay Shirley pero mahalata na hindi sila ganon kasaya. Pati na rin ang tatay namin matapos nga nilang malaman na mas matanda sa akin si Shirley at may anak na. Kaya nga noong sinabi ng jowa ko na mag-live-in na kami ay kinabahan talaga ako noong una, Papa Dudut. Hindi dahil takot akong makisama sa kanya at sa anak niya kundi dahil na-excite ako. Ilang buwan na rin naman akong mag-isa sa maliit na kwarto na nirerentahan ko. At aminado ako na malungkot kaya nga mas gusto ko na lang noong pumasok sa trabaho. Pero dahil makikisama na ako kay Shirley at sa anak niya ay hindi ko mapigilang mabuhayan ang loob. At maging masaya dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng instant na pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtatrabaho sa opisina si Shirley at kumikita naman ang disente. Nung hindi pa ako lumilipat sa apartment na nirerentahan niya ay kasama niya roon ang pinsan niyang babae na binabayaran niya para magbantay at mag-alaga sa anak niya. Pero nagpaalam na ito sa kanya na uuwi na sa kanila sa Baguio para mag-aral kaya namroblema si Shirley kung sino ang magbabantay sa kanyang anak. At dahil magkasama na nga kami sa bahay ay nagkasundo kami na ako na ang tatayong tatay ng anak niya at mag-aalaga dito. Para magawa yon ay nag-resign ako sa pinagtatrabahuan ko nang magampanan ang tungkulin ko bilang tatay sa anak ni Shirley na itinuring ko na ring parang tunay na anak. Nagkasundo kami ng jowa ko na siya na ang bahala sa lahat ng mga gastusin namin basta alagaan at bantayan ko lang ang anak niya. At kahit na wala naman akong karanasan sa pag-aalaga ng bata ay pumayag pa rin ako sa gustong mangyari ng kinakasama ko. Kaso ang hirap palang mag-alaga ng bata. Hindi biro dahil mas nakakapagod pa yon kesa sa dati kong trabaho, Papa Dudut. Sa wakas, nakalapat na rin sa kutsyon ng likod ko. Grabe, ang sakit at nangalay ako dun sa sinakyan kong motor pa uwi. Nagmotor ka? Hindi ka ba nakikinig? Kasasabi ko lang, di ba? Sorry na pero di ba usapan natin hindi ka na magmumotor kasi delikado? Oo, pero no choice ako kasi wala na akong masakyan kanina. Nagkataon kasi na may transport strike kaya kaunti lang bumiyahe. Kesa naman hindi ako makauwi. Di nag-book na lang ako ng motor. Bakit di na lang kotse binook mo? Ayoko kasi masyadong mahal tsaka nagtitipid ako ngayon. Ang taas ng bill natin sa kuryente. Ano bang ginagawa niyo rito ng anak ko? Ha? Nanonood ng TV. Maghapon? Oo. Huhulaan ko. Nakabukas pa ang aircon, no? Oo Init kasi lalo na pagtanghali. Di ba, usapan papatayin mo ang aircon pag araw? Di ba kasasabi ko lang na mainit pagtanghali? Gusto mo yata matuyuan ng pawis yung anak mo kahit umaga pa lang mainit na. Ano magagawa namin? Tapos sinabayan nyo pa ng maghapong panonood ng TV. Sa pagkakaalam ko hindi naman mahilig sa TV ang anak ko. Baka naman ikaw lang talaga ang nanonood Ano naman kung ako? Di nagkaalaman din. Yun lang naman yung libangan ko kasi kinukuha ng anak mo yung cellphone ko para manood ng kung ano-ano sa Facebook. Hinahayaan mo lang manood ng kung ano-ano sa Facebook yung anak ko? Aba, paano pag nakapanood yan ng bayolente tsaka nagmumura dun? Hindi na ako magugulat kung isang araw ay may natutunan ng kabulastugan yan. Kasalanan mo yan Sobra ka naman sa kasalanan ko kagad 3 taon pa lang naman yung anak mo. Hindi pa yan matututo. Sinasabi mo lang yan kasi wala kang alam sa mga bata. Anong walang alam? Baka nakakalimutan mo ako nagbabantay sa anak mo habang ikaw nandun sa opisina. Hindi ko nakakalimutan yon pero wag mo naman basta bantayan lang. Alagaan mo rin. Inaalagaan ko naman Pinaliliguan ko, pinapakain. Ano pa bang gusto mong gawin kung pag-aalaga? Basta ayusin mo. Huwag mong paggamitin ng cellphone palagi kasi baka maapektuhan yung mata. At saka ayoko masanay na lagi nagsiselfone yung anak ko.
Kapag di ko pinagagamit ng cellphone, umiiyak tapos mahirap ang patahanin. Maaaburido lang ako kaya binibigay ko na lang yung gusto niya. Yun nga dapat hindi. Sige, sabihin mo kung ano dapat. Total, ikaw naman ang magaling sa atin. Anong ako magaling sa atin? Sinabi ko ba yon? Hindi, pero sa tono mo, yun yung pinapalabas mo. Saka di ba sabi mo na wala akong alam sa mga bata? Kahit na ako naman ang nagbabantay sa anak mo. Hilig mo pa sitayin diskarte ko, akala mo yata madali mag-alaga ng bata. Hoy! Alam kong hindi madali mag-alaga ng bata kasi inaalagaan ko rin naman yung anak ko. Nung bagong panganak, oo. Pero ilang buwan lang yun dahil yung pisa mo na yung nag-aalaga sa anak mo hanggang bago ako dumating. So ano gusto mong palabasin? Na wala akong kwentang nanay kasi hindi ko inaalaga ng anak ko nung baby at hanggang ngayon? Hindi yan yung sinasabi ko. Saka makinig ka nga muna bago ka dumaldal dyan. Hirap sa'yo, masyado kang bungangera. Ako pa palang bungangere, ikaw nga napaka-reklamador mo. Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Hindi pagsasabi yon kasi pinalalabas mo na masama akong nanay sa anak ko porke ikaw at pinsan ko yung halos nag-alaga sa kanya. Baka nakakalimutan mo mag-isa na lang ako sa buhay. Iniwan ako ng tatay ng anak ko kaya kailangan ko magtrabaho para matustusan yung pangangailangan ng anak ko. Alam ko naman yun, mahal. Huwag mo nga ako tawagin, mahal. Nakaalibad pa rin ako sa'yo. Alam daw pero kung ano-anong sinasabi dyan. Sana nananahimik ka na lang, hindi yung nagsasalita ka pa. Wala namang masama sa sinabi ko ah. Maraming masama sa sinabi mo. Reklamador ka pa sa ating dalawa ako nagtatrabaho. Nakakapagod din yung ginagawa ko. Kung pagod ka, mas pagod ako, lintik ka. Buti pa mo na akong kausapin. Matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Papadudot, aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi ni Shirley sa akin. Pakiramdam ko kasi ay binabaliwala niya yung nararamdaman ko porket siya ang nagtatrabaho sa labas at kumikita ng pera para sa amin, imbes na ako. Naisip ko rin na kahit malayo na ako sa pamilyang hindi naman ako mahal, lumiit naman ang mundo ko dahil umiikot lamang yon sa 4 na sulok ng apartment namin ni Shirley kasama ang anak niya. Habang tumatagal, unti-unti na akong nakakaramdam ng pagtatampo, pagkainip at pagkaburyong sa ginagawa ko. Dati-rati ay masaya naman ako kasi nababantayan ko ng maayos ang anak niya pero bakit parang may kulang? Doon ko na nga na-realize na ako ang lalaki at ako ang dapat na magtrabaho sa labas para buhayin ang pamilya ko. Kaso baliktad. Dahil si Shirley ang nagtatrabaho sa aming dalawa at ako ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng kanyang anak. Kaya nga nang sumunod na araw ay kinausap ko na ang kinakasama ko at muling nagsabi ng nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Sinabi mo? Sabi ko gusto ko na ulit maghanap ng trabaho. Bakit mo gagawin yun? Siyempre, ako ang lalaki sa ating dalawa. Kaya dapat ako rin nagtatrabaho. Paano yung anak ko? Sino magbabantay sa kanya pag nagtrabaho ka? Siguro, ipaalaga mo na lang sa iba. Anong ipapaalaga sa iba? Siraulo ka ba? Bakit ka ba sumisigaw? Nag-uusap lang naman tayo ah. Paano hindi ako mapapasigaw? Puro katangahan yung pinagsasasabi mo. Sobra ka naman. Totoo naman Tsaka, kagagaling ko pa lang sa trabaho at pagod na pagod ako sa biyahe para lang sa kaalaman mo, no? Lakas pa ng ulan sa labas, hindi mo man lang ako sinalubong? Sinabi ko na sa'yong nasira yung payong ko. Wala ka man lang ginawa. Nagpapatulog kaya ako ng anak mo. Ewan ko sa'yo, puro ka dahilan. Hindi ako nagdadahilan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tiwag! Bahala ka sa buhay mo. Basta gusto ko na magtrabaho. Kung ayaw mo ipaalaga sa iba yung anak mo, doon na lang sa nanay mo. Lintik talaga yung utak na yan. Parang kinakalawang na. O ngayon gumaganyan ka. Di ba ikaw may sabi na walang taong pinanganak na bobo? Wala nga, pero ikaw lalo mong binobobohan Bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Ayaw mo ipaalaga sa iba di sa nanay mo na lang. Alam mo namang hindi kami magkasundo ng nanay ko, di ba? Mamaya kung ano pang gawin nun sa anak ko, nako, talagang magkakagulo kami. Grabe, kahit sarili niyang apo gagawin niya na masama? Oo, kasi ako ngang anak niya hindi niya gusto dahil mas mahal niya yung abnoy kong kapatid. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pagsasabi na ipaalaga sa iba o sa nanay ko yung anak ko.
Tsaka bakit mo naisip na gusto mo nang magtrabaho? Ha? Ang babaw naman ng rason mo porke ikaw ang lalaki. 2024 na, hindi na uso yun. Gusto ko lang din tumulong sa'yo, saka para may sarili din akong pera. Hindi mo naman ako sinusweldohan sa pag-aalaga ko sa anak mo, hindi ba? At bakit kita suswelduhan? Eh kinakasama kita, di ba? Tsaka pumayag ka sa setup natin na alis ka sa trabaho mo para maalagaan yung anak ko. Eh hindi mo naman sinabi na gusto mo pala ng sweldo? Lintik ka? Hindi ka ba nakikinig? Wala akong sariling pera. Hindi mo naman kailangan ng sariling pera. Ako naman ang taya sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Baka nakakalimutan mong ako nagbabayad ng renta natin, tubig, kuryente, at ako rin ang bumibili ng pagkain natin dito, tsaka supplies ng anak ko. Yung pag-aalaga na nga lang sa anak ko yung ambag mo tapos ayaw mo pang gawin? Hindi naman sa ayaw kong gawin pero… Pero ano? Siguro may babae ka, no? Ano ba pinagsasabi mo? Kasi kung wala, ba't bigla na lang gusto mo magtrabaho para magkaroon ka ng sariling pera? Binibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Ultimo brief mo akong bumibili. Kaya bakit naisip mo yan? Ha? Wala akong ibang babae ha. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo tapos minamasama mo na kaagad dyan. Di ba lagi ka nagre-reklamo kung bakit mataas ang kuryente? Tapos nung nakaraan nagalit ka kasi sumobra sa normal nating bill yung tubig. Oo, kasi hinayaan mo nakabukas yung gripo ng ilang oras dahil kamo. Nakatulog ka kasabay ng anak ko habang naka-on ang TV. Sige nga, sinong hindi magagalit doon? Kulang na lang sumabog ako sa asar sa'yo. Masyado kang pabaya at hindi ka rin marunong magtipid. Marunong ako magtipid. Sa isang beses lang naman nangyari yun. Kahit na! Basta, hindi mo na kailangan magtrabaho sa labas kasi kaya naman tayong buhay ng sweldo ko. Dito ka na lang sa bahay para bantayan ang anak ko. Ayoko siya ipagkatiwala sa iba. Mas lalo na sa nanay ko, no? Pero… Huwag ka na makipagtalo sa akin. Gawin mo na lang na maayos ang ambag mo. Patunayan mo rin yung sinasabi mo na wala kang ibang babae. Sinabi ko na ngang wala. Papadudot pakiramdam ko ay inapakan ni Shirley ang pagkalalaki ko dahil sa mga sinabi niya sa akin sa pag-uusap naming yon. Hindi lang niya binaliwala ang nararamdaman ko, pinagsalitaan niya rin ako ng hindi maganda. Masakit at nakakainsulto. Kulang na lang ay manliit ako sa kinakatayuan ko ng sandaling yon dahil pinahiya niya ako. Tapos ini-insist pa niya na ayaw niya ako magtrabaho dahil nagkasundo na raw kami na ako ang tatao sa bahay para bantayan ang anak niya. Papadudot na tulog kaming magkatalikod sa isa't isa ni Shirley ng gabing yon. Masama ang loob ko sa kanya at ayokong makita ang pagmumukha niya. Naalala ko pa nga na nakakunot noo ang itsura ko habang nakapikit ang mga mata at hinahanap sa kawalan ang antok ko. Siguro ay madaling araw na ako noong nakatulog papadudot sa kakaisip ng kung ano-ano. Hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kinakasama ko dahil pakiwari ko ay nagahari-harian siya sa pamamahay namin, samantalang ako ang lalaki sa aming dalawa. Bukod doon ay para niya akong tinanggalan ng boses at karapatan na magsalita para sabihin ang nararamdaman ko dahil mababaw lang naman daw yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay inuunawa ko na lamang ang sitwasyon namin ni Shirley. Baka kasi masyado lang talaga akong mareklamo at naninibago pa ako sa setup namin. Kaya kahit aburido na ako sa pagiging taong bahay at yaya sa anak niya ay itinikom ko na lamang ang bibig ko. Ginawa ko na lamang ang maiaambag ko sa relasyon namin dahil ginagawa rin naman ni Shirley ang parte niya. At yun nga ay ang magtrabaho sa labas at kumita ng pera. Aaminin ko na naging sunod-sunuran ako kay Shirley lalo na sa pangangailangan niya sa kama. Aktibo kasi kami at madalas na merong nangyayari sa amin kaya lang noong napadalas din ang away namin ay aaminin kong nawalan ako ng ganang makipagsiping sa kanya. Kahit na may pangangailangan ako ay humihindi talaga ako sa kanya bilang protesta. Kaya lang nagiging mitsa naman yon nang mas marami pa at madalas
na away namin. Pero may iba pang dahilan noong isang beses ay nag-away kami ng malala, Papa Dudut. Sino yung kausap mo sa cellphone mo, ha? Ha? Wait lang ha, tatawagan kita ulit. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino yung kausap mo? Katrabaho ko lang. Bakit ba? Katrabaho mong lalaki, tama ako, no? O ay ano namang problema dun? Hindi lang naman puro babae ang kaopisina ko ha. Pero bakit kailangan magkausap kayo noon hanggang umaga? Kagabi pa kayo magkausap noon, ah. Ano ba pinag-uusapan nyo? Aliw na aliw ka. Marami. Madalas tungkol sa trabaho. Wow, tungkol sa trabaho pala, linggo ngayon. Eh ano naman kung linggo ngayon? Alam mo, hindi mo talaga maintindihan yung punto ko rito eh. Bobo ka ba? Ano sinabi mo? Sabi ko kung bobo ka kasi yung mga dahilan mo parang tanga. Ikaw yung parang tanga at bobo sa ating dalawa. Dinamay mo pa ako sa kabobohan mo. Akala mo yata pinanganak ako kahapon eh. Akala mo yata hindi ko nahahalata na nakikipaglandian ka doon sa katrabaho mo. Lakas ng loob mong pagbintangan ako may ibang babae. Pero ikaw pala may ibang lalaki. Ano? Sira ulo ka na talaga. Sira na ko sira pero masisisi mo ba ako? Hindi kita sinisisi kaya manahimik ka na lang pwede? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang malinis? Hindi ako perpekto pero malinis naman talaga ako dahil wala akong kinakalantaring ibang babae. Teka, ibig sabihin meron talaga kayong relasyon ng hudas na yon? Tumigil ka nga! May asawa na yung tao, wag kang ano? Uy, may asawa na pala eh. Bakit kung magtawagan kayo inaabot ang umaga? Ano kayo mga teenager? Hindi mo lang ako nirespeto. Magkasama tayo sa bahay tapos tinutuloy-tuloy mo yung pakikipaglandian mo? Ano ba ako rito? Statwa? Bakit hindi ba? Pinagsasabi mo dyan? Masisisi mo ba ako kung nahungaling ako sa iba kahit nandiyan ka naman? Nandiyan ka nga pero daig mo pa yung estatwa at palamuti lang sa bahay natin. Ni hindi mo ako malambing kapag pagod ako at galing sa trabaho. Wala kang kusa. Tapos lagi mo rin akong tinatanggihan sa kama, akala mo kung sino ka? Hindi pa rin dahilan yun para manlalaki ka na. Mahiya ka nga sa akin. Bakit ako mahihiya sa'yo? Eh ikaw nga hindi nahihiya sa akin. Yan na nga lang ambag mo tsaka pagbabantay sa anak ko tapos hindi mo pa magawa na maayos. Akala mo siguro magpapakta nga ako sa'yo, no? Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka, ha? Bakit ganyan ka na lang mag-isip? Siyempre, iba ako sa mga babaeng kilala mo. Pero hindi rin naman ako ganun kabobo para makipagrelasyon sa lalaking pamilyado. Nagkataon lang talaga na nandyan siya para pasayahin ako sa kama kasi hindi mo naman magawa. Siraulo ka talaga. Siraulo na ako siraulo pero mas siraulo ka. Kung makapagsalita ka parang wala ka ng pakialam sa nararamdaman ko, ha? Lagi mo na lang ako minamaliit at binabaliwala. Akala ko pa naman kakampi kita. Pero pakiramdam ko wala na akong boses sa relasyong to. Kakampi mo naman talaga ako eh. Kaso bigla mo na lang akong kinontra. Hindi ka na lang ba kontento sa setup natin nung una? Gusto mo pa magtrabaho sa labas kesyo ikaw ang lalaki sa relasyon. Pwede ba? Nakakasuka na? Tsaka anong trabaho papasukin mo eh? Hindi ka nga nakatapos ng college. Sigurado ako nakukulangin lang sa atin yung magiging sweldo mo. Naisip mo ba talaga yon? Ha? O hindi? Feeling ko kasi hindi eh. Tapos ang lakas pa ng loob mo magmaktol? Bakit? Sino ka ba? Ibang klase ka. Nagbago ka na talaga. Hindi ako nagbago, no? Hindi ko lang hinayaan ang sarili ko na malugmok ng dahil sa'yo. Tsaka akala mo hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan? Yang bigla mo na lang naisip na magtrabaho tas magmaktol sa akin kaya hindi ka na nakikipagsiping? Ano na naman ba yun? Kasi naapakan ko na yung pagkalalaki mo. Buti alam mo. So sino sa atin mag-a-adjust? Ako ba ikaw yung na-offend? Mahiya ka nga. Alam mo, ang dapat mong gawin, ayusin mo yung sarili mo. Hindi yung para kang bata na nagmamaktol dyan. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ng ate mo eh. Masyado kang sensitive at pa-baby. Papa Dudut, nagpatong-patong na yata ang tampo ko kay Shirley kaya sumabog na ako ng panahong yon. Hindi ko na rin napigilan ang selos ko lalo na at harap-harapan siyang may kinakausap na ibang lalaki. At mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa kanya nang idahilan niyang kasalanan ko naman. Kaya siya kumausap ng iba dahil nagkukulang na ako sa kanya. Ano bang tingin niya sa akin? Parausan lang niya. Sobrang nakakakulo ng dugo at umabot na lamang ako sa punto na gusto ko na siyang hiwalayan, Papa Dudut.
Tsumitsyempo lamang ako kasi na-realize kong wala pala akong pera sakaling umalis ako sa poder niya. Kaya nga inabot pa ako ng 1 buwan bago naging desidido na iwan siya. Pero hindi yun natuloy nang sinabi sa akin ni Shirley na buntis siya sa anak namin. Nang malaman ko yon ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Automatic na nawala ang inis at galit ko sa kinakasama ko. Nakaramdam ako ng matinding kasiyahan dahil magkakaanak na kami, kaso sa paglipas ng mga linggo ay naging masela ng pagbubuntis ni Shirley, kaya nag-decide kami na ako naman ang magtrabaho habang siya ay nasa bahay na lamang. Hindi na ako bumalik sa dati kong trabaho dahil hindi naman sila hiring at sa halip ay naghanap ako ng ibang mapapasukan kong trabaho kung saan ay kikita ako ng malaki-laki. Pero dahil high school graduate lamang ako ay medyo nahirapan ako, Papa Dudut. Kulang din ang skills ko kaya bumagsak ako sa pag-construction worker, Papa Dudut. O ano yung dala mo? Pansit. Na naman? Nagsasawa na ako dyan eh. Tsaka ang tabang-tabang niyan. Wala pa akong makitang sahog. Ay, pasensya ka na pero yan lang kasi ang kaya kong bilhin. Anong yan lang? Di ba sweldo mo ngayon? O bakit pansit lang? Oo nga, pero nakalaan na yung pambayad sa kuryente at tubig natin. Isama mo pa yung renta natin sa apartment. Wala na nga natira sa akin pang allowance ko eh. Ako ba dapat mamroblema dyan? Ginusto mo namang magtrabaho sa labas? Diba? Matagal mo ng pangarap yan, yung makapag-provide sa amin ng anak natin. Tapos magre-reklamo ka? Hindi naman ako nagre-reklamo. Ang akin lang, kaunting unawa lang sana. Hirap na ako. Saka mababa lang yung pasahod ngayon sa construction. Sana maintindihan mo yun. Ang hirap lang kasing intindihin kung bakit sa dinami-rami ng matitinong lalaki na may pinag-aralan at magandang trabaho, sa'yo pa talaga ako bumagsak. O ngayon naman, kinukumpara mo na ako sa iba. Hindi ko lang mapigilan. Naaalibadbaran kasi ako sa'yo. Tsaka masisisi mo ba ako? Kung bakit kasi ganyan ka? Mahinang dumiskarte, kawalang gana. Bigla tuloy ako nag-alala para sa magiging future ng baby ko kung ganyan ka pa rin. Kahit naman ganito lang ako, masipag naman ako. At hindi ko naman kayo pababayaan. Bakit ganyan ka lang magsalita sa akin? Hindi ka ba nakikinig? Siyempre, bilang nanay, hindi mo ako masisisi kung isipin ko ang kapakanan na magiging anak natin. Hindi ganun yun kasi kung talagang mahal mo ang anak natin, dapat sinusuportahan mo ang tatay niya para mas lalong gana sa pagtatrabaho. Kaso baliktad eh, kasi iniinsulto at minamalit mo pa ako lalo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano sasabihin ko sa'yo? Tanong lang to Huwag ka sana magagalit. Ano nga yun? Akin ba talaga yung batang dinadala mo o baka naman dun yan sa lalaking nakalandian mo? Baliw ka ba? Bakit mo naman naisip yan? Bakit hindi? Baka nakakalimutan mo nagloko ka bago ka nabuntis. Tapos sinabi mo na lang sa akin na akin yung bata na yan. Paano kung hindi naman pala sa akin yan, di ba? Baka nakakalimutan mo rin na active tayo noon bago ka nag-inarte at nagmaktol. Malamang ikaw ang tatay ng baby sa tiyan ko. Kung ako talaga ang tatay niyan, tratuhin mo ako ng maayos. Irespeto mo ako, yun lang. Paano kita irerespeto? Kulang ka nga sa diskarte. Patunayan mo muna sa amin ang magiging anak natin na karapat-dapat ka nga maging tatay. Alam mo, naiinis na talaga ako sa'yo. Hindi ka lang sensitive at pa-baby, mahina rin ang loob mo. Akala mo yata mag-a-adjust sa'yo yung mundo dahil mahina ka, no? Na porke hindi ka nakatapos ng pag-aaral at yan lang ang kakayahan mo, okay na yan. Pero Jack ka nagkakamali. Yan din yung malaki nating pagkakaiba. Maling-mali lang siguro talaga na sa dami ng lalaki sa mundo, sa'yo pa ako nagkagusto. Sisi ako! Kung nagsisisi ka pala bakit hindi mo ako iniwalayan nung una pa lang? Ngayon lang naman ako nagsisi, no? Pero sana pala noon pa lang para hindi na tayo umabot sa ganito. Tapos sa buntis mo pa ako at kinailangan ko pang huminto sa trabaho. Pakiramdam ko ako na yung pinakamalas na babae sa buong mundo. Kasi nakilala ko yung katulad mo. Buti pa lalabas na lang kami ng anak ko. Ano? Saan kayo pupunta? Gabi na O ano naman kung gabi na? May bukas pa naman kainan dyan sa malapit Doon na lang kami kakain kasi
Napakatabang naman ng dala mong pansit. Ikaw na lang kumain yan. Tutal, mukhang sanay na sanay ka naman dyan. Tingnan mo yung ugali mo. Hindi ka ba nag-iisip? Isasawa mo sa labas yung anak mo ng ganitong oras? Saka saan ka kukuha ng pambili mo? Huwag mo nang problemahin yon dahil may pera ako. Ikaw lang naman ang wala, kaya bahala ka dyan. Ayoko rin muna makita yung mukha mo. Tsaka dapat tulog ka na pagdating namin ha. Ayoko makipag-usap sa'yo. Ang pangit mo. Papadudot umalis si Shirley at ang anak niya para kumain ng walang lingon-lingon sa akin. Naiwan na lamang ako ng gagalaite sa kinakatayuan ko pero wala na rin akong nagawa pa. Pagkalis nila ay napaupo na lamang ako sa bangko at hindi ko na napigilang umiyak. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na aabot kami sa ganito ni Shirley. Akala ko pa naman ay perfect na yung relasyon namin at mahal niya ako. Pero maling-mali ako at sising-sisi sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pakiramdam ko ay wala na akong kakampi sa buhay tapos nahihiya pa akong lumapit sa pamilya ko. Natatakot kasi ako na baka sabihin nila sa akin na mali ang babaeng napili ko. Pero ayoko rin namang iwanan si Shirley sakaling anak ko nga ang dinadala niya. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Gusto ko nang lumaya kay Shirley pero ayoko nang maging mag-isa pag ginawa ko yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin dahil kailangan ko yon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. More power and God bless po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Lagi kayo number 1 sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Francis. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.